Ang hirap gawin ng isang bagay kung sa tingin mo ay hindi pa sa tamang oras. Isang bagay at pangyayari na gustong ipagpilitan sa iyo pero wala pa ito sa iyong isipan. Ano bang dapat mong gawin para umiwas sa ganitong sitwasyon? Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Harvey kung paano niya malusutan ang mga bagay na gusto ng kanyang grandma na si Mrs. Lou. Gusto kasi ng kanyang lola na magkaroon na ito ng love life pero mukhang wala pa ito sa isip ni Harvey. 30 taong gulang na itong si Harvey. Puro na lang trabaho sa kumpanya ang kanyang inatupag. Kaya tara, samahan niyo ako sa panibagong kwento. Lumaki si Harvey sa piling ng kanyang grandma Lou. Dahil naging pasaway noon ang kanyang ina, sa halip na alagaan ito, mas pinilipan niyang sumama sa lalaking kinamahumalingan niya. Kaya naman ay nagpalaki na lamang dito ang kanyang lola. Kaya naman si Grandma Lou na ang naging ama at ina sa kanyang apo. Noong una, hindi tanggap ni Lou ang bata dahil bunga ito sa kakatihan ng kanyang nag-iisang anak na babae. Pero dahil sa napamahal na ito sa kanya ang bata, kaya naman ay inalagaan niya ito hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral. Mahal na mahal ni Grandma Lou ang kanyang apo. Kaya naman noong nasa sapat na gulang na ito ay sinanay siya sa kumpanya. Wala naman kasing ibang tagapagmana kundi si Harvey lamang. Samantalang mula noong umalis ang kanyang anak ay hindi na ito naparamdam sa kanya. Hindi alam ni Grandma Lou kung buhay pa ba ito hanggang ngayon. Mr. Harvey, pinapatawag kayo ng lola niyo sa office niya. Bakit daw, Jonathan? Hindi ko alam, Mr. Harvey. Basta, pumunta ka na ngayon. Sige, maraming salamat. Lola, ano meron at gusto niyo ko makausap? Halika dito, Harvey. Kumusta naman ang mga natutunan mo sa kumpanya? Nako, La. Hindi pala biro ang magpatakbo ng kumpanya pero malapit ko na rin itong naunawaan sa ang lahat. Mabuti naman, apo. La, bakit parang masyado yatang maaga pa ang tuturo mo sa akin dito? Malakas ka pa naman, di ba? Harvey, mas maigi nang alam mo ang lahat ng bagay bago ako mawala, apo. La naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Magkakasama tayo na matagal dito. Apo, ang totoong realidad ay hindi magbabago. May mawawala at may darating. Apo, kaya ngayon pa lang, gusto ko nang ilipat sa pangalan mo ang lahat ng shares sa kumpanya. Pero sa isang kondisyon. Naku, La. Anong kondisyon yon? Ang gusto niyo siguro ay tungkol sa babae, no? Wala pa akong magustuhan, La. Ay ko namang masayang ang pinaghirapan mo at mapunta sa ibang babae na wala namang pakinabang. Harvey, kailan ka pa magka-girlfriend? 30 years old ka na. Bago ako mawala sa mundo, kailangan ko munang makita ang anak mo. Lola, parang yan yata ang pinakamahirap na gagawin ngayon, Look, Harvey, kapag hindi mo pa pinakilala sa akin ang maging fiancé mo, ako na ang gagawa ng paraan at pipili ng babaeng na babagay sa iyo. La naman. Please, Harvey, ginagawa ko ito para na rin sa kapakanan mo. Ako na ang bahala sa magiging fiancé mo at hindi ka magsisisi. Habang naka-duty noon si Harvey sa kumpanya ay lumabas ng office itong si Grandma Lou para siya na ang kumilatis ng babaeng magiging fiancé ng kanyang apo. Kaya naman nagtungo muna ito sa mall para bumili ng isang wheelchair na gamitin sa pagpapanggap bilang isang lumpo. Nagpasama ito sa kanyang driver para bumili ng wheelchair at pagkatapos mamili ay dumaan sila sa isang bargain display para bumili ng damit na kanyang isusuot. Naku madam, huwag niyong sabihin na sasakay kayo ng wheelchair na yan at isuot niyo ang damit na yan? Bakit? Ano bang meron? Baka kung mapano ka? Kaya Javier, kapag nasa bangkita na ako at nagmumukhang gusgusin, mag-alerto ka. Bibigyan kita ng senyalis kung siya ng babaeng mapili ko. Ganun ba madam? Bakit naman kasi kayo pa ang maghanap ng ganito Pwede namang si Harvey na, di ba mismo? Wala pa akong tiwala sa kanya, Javier. Pagdating sa babae, baka mapunta lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya ako nang pipili. Gusto niya man o hindi. Samantalang sa kabilang dako naman, napilitang lumuwas ng syudad itong si Roxanne. Hindi niya kasi kaya ang pang-aping ginawa sa kanya ng kanyang madrasta.
Kahit anong klaseng pagsumbong ang kanyang ginagawa, ngunit hindi pa rin naniwala ang ama. Gusto lang daw kasi nitong sirain ang kanilang pagsasama. Alam mo Roxanne, mula nung pumanaw ang iyong ina, ako nang taguyod sa'yo. Ginawa kong lahat para makapagtapos ka ng pag-aaral. Tapos ito ang aganti mo sa akin? Ang hindi pagsunod sa akin? Tay, hindi naman ako mag-isa. Ngayon, kung hindi mo sinaktan at pinabayaan si nanay, siguro, ginusto mo rin na mangyari ito sa kanya dahil gusto mo makasama ang kabit mo. Tumahimik ka Roxanne. Huwag mo sabihing malaki ka na. At matigas na yung buto mo ha? Tay, hindi ako lalaban sa'yo dahil tatay kita. Pero dyan sa babaeng dinadala mo dito sa bahay, hindi ako papayag na pati ako sunusunuran sa kanya. Sige, subukan mong lumaban kay Estela. At ako na makalaban mo Roxanne. Kung ayaw mo sumunod sa pamahay na to, dahil meron ka ng sariling panindigan, umalis ka na lang. Hindi ko kailangan anak na suwail at palaban sa magulang. Tay, alam mo, sinunod kita. Bakit ayaw mong imulat yung mga mata mo sa katotohanan na pera lang ang habol sa'yo ng babaeng iyon? Roxanne, sumusobra ka na. Ang mas mabuti pa, umalis ka na dito at huwag ka na pakita sa akin. Kahit kailan, hindi kita kailangan sa bahay na ito. Umalis ka na. Labis na nadurog ang puso ng dalaga sa mga salitang binitiwan ng ama. Na-brainwash na nga ito na Estela at ayaw na maniwala sa kanya. Kaya naman kahit alanganing oras ay umalis ito sa kanilang nayon at nagtungo sa syudad para makipagsapalaran. Damit at kaunting pera lang ang kanyang dala. Wala pa siyang kasiguraduhan kung makapasok agad ng trabaho, lalo na at wala siyang matuluyan sa syudad. Ilang oras ang biyahe nito sa bus. Makarating lamang sa syudad, tiniis niya ang gutom. Mabuti na lang at nagdala ito ng ilang perasong biskwit at tubig na mainom. Kung hindi ay mahimatay ito sa gutom. Hapon na ito nakarating sa syudad. Walang kasiguraduhan kung makapasok siya na agad ng trabaho dahil laking probinsya at madalas ay magsimula sa mababang trabaho kahit ay nakapagtapos siya ng business ad. Ay, salamat naman at nakarating na ako sa syudad. Ang dami palang sasakyan dito. Pero hindi ko alam kung saan ako matutulog ngayon. Kailangan ko mag-ingat. Maraming manluloko dito sa syudad. Ayaw ko matulad sa tatay ko na niloloko ng kinakasama. Ay, saan na kaya ako pupunta nito ngayon? Baka dito na lang muna ako sa may gilid ng fast food. Marami namang tao dito kaya safe ako. Ngunit ilang minuto ang nakalipas ay tumunog ang kanyang sikmura. Namoy niya kasi ang bango mula sa loob ng fast food kaya naman ay mas lalo siyang nagugutom. Ay naku, ang malas ko naman. Bakit dito ko pa naisipang tumambay? Mas lalo na ako magugutom nito eh. Ay, makalipat na nga ng pwesto. Hindi niya nakinaya pa kaya naman ay umalis na ito. Ngunit sa hindi niya inaasahan, may nakita siyang isang matandang lumpo na nakasakay sa wheelchair at balak nitong tumawid sa kabilang kalsada. Kaya naman ay agad niya itong pinuntahan ng matanda upang tulungan. Nako, Lola, teka lang. Sasamahan na kitang tumawid. Wala ka bang kamag-anak na nagbabantay sa'yo dito? Aba, iha. Maraming salamat. Kanina ko pa gustong tumawid pero wala namang nagmamagandang loob na tumulong sa akin. Meron kasi akong hinahanap eh. At nakita ko na siya. Kaya naisipan ko nang tumawid. Nako Lola, wala ka bang kamag-anak na nag-alalay sa'yo dito? Meron naman iha pero lahat sila abala sa trabaho eh. Kaya mag-isa ko na latong ginagawa. Sino bang hinahanap mo at pupuntahan na natin para makauwi ka na Lola? Ikaw, ang hinahanap ko iha. Mabuti na lang at dumating ka na. Huh? Paano Lola? Hindi naman kita kilala. Kaya nga iha, hinahanap ko yung taong tutulong sa akin para makatawid sa kabila at ikaw yun. Maraming salamat talaga iha. Alam mo, bihira na lang sa ngayon ang tumutulong sa kapwa. Madalas kasi wala silang pakialam kahit nahihirapan na at tinitigan lang nila. Saan ba ang uwi mo ngayon iha? Medyo paggabi na. Naku Lola, wala naman po akong bahay na matutuluyan dito. At saka po,
kakarating ko lang galing sa probinsya. Siguro dito na lang ako sa may bangkita matutulog. Ha? Ang lakas naman ng loob mo, Iha. Hindi ka ba natatakot? Syudad ito. Maraming masasamang tao. Bahala na ho, Lola. Gusto ko lang makahanap ng trabaho eh. Ano bang natapos mo, Iha? Business ad po. May pinag-aralan ka pala, Iha eh. Hindi ba nag-alala sa'yo ang mga magulang mo? Ay nako, Lola. Wala na po akong nanay. Ang tatay ko naman, hayun, laging sunusunuran sa kanyang babae. At ako ang palaging mali sa bahay namin eh. Kaya umalis na lang ako. Naku, nakakalungkot naman, Iha. Kung okay lang sa'yo na sumama ka na lang sa akin, bibigyan kita ng trabaho. Delikado ngayon dito sa labas. Maraming masasamang tao, Iha. At baka mabastos ka pa. Sayang, maganda ka pa naman. Sa mga oras na iyon ay nakita naman ni Javier ang driver ni Grandma Lo na may nakausap na itong isang dalaga. Kaya naman agad siya nagtungo sa sasakyan para puntahan ang dalawa. Lola, malayo pa ba dito ang inyong bahay? Nako, Iha, huwag kang mag-alala dahil mayroong susundo sa atin dito. Mas lalo tuloy natatakot itong si Roxanne, baka isang modus ito at maging dahilan para siya ay mapahamak. Iha, huwag kang mag-alala. Gaya ng sabi ko, maghanap ako ng trabaho na pwede mong mapasukan. Maya-maya lang ay habang tinutulak ni Roxanne ang wheelchair ng matanda ay may isang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Madam, sumakay na po kayo dito. Teka lang, sandali lang, Lola. Anong ibig sabihin nito? Iha, sumakay ka na. Uuwi na tayo sa mansyon. Po, ang ibig niyong sabihin na mayaman po kayo, Lola? Sa bahay na tayo mag-usap, Iha, dahil medyo gabi na. Napilitan na lamang sumakay itong si Roxanne. Bahala na kung ano man ang mangyayari sa kanya. Total naman ay wala na rin nagmamahal sa kanya. Wala siyang maimik habang pinagmamasdan ang lugar na kanilang dinadaanan. Madam, siya na ba ang hinahanap nyo? Maganda siya. Panigurado akong magustuhan siya ni Sir Harvey. Sa mga oras na iyon, dito na kinakabahan itong si Roxanne kung ano ang kanyang gagawin. Javier, tumahimik ka nga dyan. Tinatakot mo naman itong si... Ano nga pangalan mo, Iha? Roxanne po. Oh, kay ganda ng pangalan mo, Iha. Roxanne, bagay sa'yo. Oh, nandito na pala tayo sa bahay. Welcome home, Roxanne. Huwag kang mahiya. Isipin mong bahay mo na rin ito ngayon. Bumaba na itong si Javier at binuksan ang pintuan ng sasakyan. Laking gulat ni Roxanne sa kanyang saksihan dahil ang inakala niyang matandang lumpo ay nakatayo ito at bumaba sa sasakyan. Iha, alam kong nagulat ka sa nakita mo. Pero mamaya sasabihin ko rin sa'yo kung bakit ko yung ginawa. Sa ngayon, may nakahanda ng pagkain. Maraming katanungan ang pumasok sa isipan nitong si Roxanne kung bakit siya pa ang napili ng matanda at kung ano ang binabalak nito sa kanya. Pagpasok nito sa mansyon ay hindi siya makapaniwala sa ganoon kayaman ng matandang ito na halos ay narito siya kung saan ang labasan ng mansyon. Maya-maya pa ay nasa bungad na pala sila ng isang mahabang mesa na kasya kahit 20 katao. Habang abala naman ang mga tulong sa pag-aayos ng mga pagkain. Oh, Roxanne, Iha, ano pang hinihintay mo? Kumain ka na. Madam, tayo lang po ba ang kakain ng mga ito? Parang ang dami naman yata para sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala, Iha. Alam mo, pinaghandaan ko talaga ito para sa'yo. At kung may susobra man, narito ang driver at mga katulong para ubusin ito. Pagkatapos natin kumain, meron ako mahalagang sasabihin sa'yo. Madam, wala ba kayong ibang kasama dito sa mansyon maliban sa driver at mga katulong? Alam mo, Iha, meron ako nag-iisang apo pero lagi itong abala sa trabaho at halos sa kanyang condo unit na ito nakatira. Kaya ako lang palagi ang narito sa bahay. Naku, madam, nakakabagot naman siguro.
Lalo na at sobrang laki ng bahay niyo. Kaya nga. Mamaya, Roxanne, may sasabihin ako sa'yo. Marahil, ito na yung magiging daan para guminhawa ang buhay mo. Matapos nilang kumain, hinatid naman ni Grandma Lo ang dalaga sa kanyang magiging kwarto. Iha, ito nga pala ang magiging kwarto mo. May CR na sa loob, kaya hindi ka nalalabas-pasok sa kwarto. Maliban na lang sa oras ng pagkain. O siya, magbihis ka muna at pagkatapos ay mag-usap na tayo. Pagpasok ni Roxanne sa kwarto ay halos kasing laki ito ng kanilang bahay sa probinsya. Pero muling sumagi sa kanyang isipan kung dapat ba siyang magpasalamat sa matanda. Matapos magbihis ay lumabas na ito ng kwarto at hinanap ang sala. Noong natagpuan niya ito ay naroon na ang matanda at naghintay sa kanya. Oh, Iha, halika na. Madam, ano bang pag-uusapan natin? Iha, alam ko mabibigla ka sa sabihin ko sa'yo. Ikaw ang napili ko para pakasalan mo ang apo ko dahil nakita ko na mabuti kang tao. Ano po? Oo, Roxanne. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Kung gusto mong magtrabaho, makapagtrabaho ka. Pakasalan mo lang ang apo ko. Madam, paano yun? Hindi ko pa naman nakikita ang apo ninyo. Paano ko siya makikilala? Ako na ang bahala sa mga papeles. Ang mahalaga ay makasal kayo ng legal. For the meantime, di mo pa siya makikita dahil abala siya sa trabaho. Pero sa oras na darating na siya dito, nakakasiguro akong magugustuhan mo rin siya. Madam, bakit ako pa? Marami naman diyang iba. Roxanne, ikaw yung tinuturo ng isip ko dahil nakakasigurado akong mapagkatiwalaan ka sa lahat ng bagay. Maasahan ba kita, Roxanne? Bukas, pumunta ka sa kumpanya, nakahanda na ang office para sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil may sweldo ka. Maliban sa makukuha mong pera bilang asawa ng apo ko, siya Roxanne, pwede ka nang matulog. At bukas, ihatid sundo ka ni Javier sa trabaho. At saka, naka-order na pala ako ng uniform na isusuot mo bukas. Tumayo na itong si Roxanne at nagtungo sa kanyang kwarto. Naku, paano ito? Ikakasal ako sa isang taong hindi ko pa kilala. Paano kung isa siyang taong manluloko, katulad ng tatay ko na pinabayaan si nanay? Kung magkaroon man ako ng pamilya balang araw, yung gusto ko. Iba sa kinagisnan kong pamilya. Ay, nalilito na talaga ako. Dapat ko bang ikasaya na may taong magpapakasal sa akin? Kahit na hindi ko siya nakikita sa personal? Kung uuwi na lang kaya ako sa probinsya. Pero pinalayas na lang ako ni tatay Ay naku, bahala na nga. Sobrang nalito itong si Roxanne sa kanyang napasukan. Gusto lamang naman niya magtungo sa syudad para magtrabaho, yun nga lang ay iba ang kanyang napuntahan. Kaya naman dahan-dahang tinanggap ni Roxanne ang katotohanan na ganito na ang kanyang magiging buhay. Maging isang asawa sa lalaking kahit kailan ay hindi pa niya nakikilala. Kinabukasan maaga nagising ang dalaga. Nangako kasi ang matanda sa kanya na tutulungan itong makahanap ng trabaho. Magandang umaga, Iha. Handang-handa ka na bang pumasok sa unang araw ng trabaho mo? Naku, madam. Mukhang kinakabahan ako Hindi kaya mabibigla ang mga empleyado mo kung bakit bigla akong sumingit sa eksena sa inyong kumpanya? Roxanne, wala silang magagawa kung may bagong empleyado akong pinapasok. Remember, asawa ka na ng apo ko. Kaya sa oras na may taong mang-alipusta sa'yo, sabihin mo agad sa akin ha. Paano ko po ba makilala ang apo ninyo? Roxanne, sa ngayon, huwag mo munang isipin yan. Ang apo ko, ang mahalaga ay makapasok ka ng trabaho. Para naman, unang-una, may pakita mo sa tatay mo na kayang-kaya mo nang mabuhay na mag-isa. Maraming salamat talaga, madam. Hayaan nyo. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Sa oras na iyon, nang matapos na silang mag-almusal, inhatid ni Javier itong si Roxanne sa opisina. Suot nito ang bagong uniforme na binili ni Mrs. Lo sa kanya. Habang nasa biyahe ang dalawa, biglang nagsalita itong si Javier.
Ma'am, congrats dahil kayo po ang napili ni Senyora Lo na maging partner na kanyang apo. Kaya huwag niyo nang sayangin ang pagkakataon. Mabuting tao si Mrs. Lo. Kuya, nahalata ko nga na mabuting tao pala si Ma'am Lu. Pero yung apo kaya niya, ano kaya ugali nun? Nako, bira ko lang nakita si boss. Madalas kong nakikitang magkasama sila ng kanyang assistant sa kumpanya. Kaya hindi ko masasabi sa'yo kung ano ba talaga ang ugali ni boss. Pero malay natin, mabait siya at magustuhan ka rin niya. Sa ganda mong yan, sigurado ako doon. Pero sa pagkakalam ko, wala ngayon si boss sa opisina. Narinig kong kausap sila senyora kanina. Pero at least, alam niya na nakahanap na si senyora ng magiging asawa niya. Oh, nandito na pala tayo. Ito nga pala yung company ID mo. Sunduin kita dito mamaya paghapon ha. Magkita ako sa dito mamaya. Sige Kuya Javier, maraming salamat talaga sa info na nalaman ko. Mag-ingat ka Roxanne sa first day mo ha. Bumaba na itong si Roxanne at naglakad ng ilang hakbang patungo sa entrance ng gusali. At isinote nito ang kanyang company ID. Kaya naman ay pinapasok siya ng gwardiya sa loob. Sir, pwede po bang magtanong? Nasaan po ba dito ang room 5A1? Ma'am, nasa 5th floor po yun ang opisina ng mga LIM. Pagsakay nyo ng elevator hanggat sa 5th floor, sa may dulo po, nandun po opisina ng mga LIM. Bago lang ba kayo dito ma'am? Opo sir, first day ko po ngayon. Nako, balita ko wala ngayon dyan ang boss. At si Mrs. Lo, wala dyan. Nakausap ko na si Mrs. Lo sa kanilang bahay at siya na ang nagpapunta sa akin dito. Nako, kung ganun ma'am. Special ka pala sa kumpanyang ito dahil si senyora na pala mismo ang nag-refer sa'yo dito. Sige po sir, pupuntahan ko na po ang 5th floor. Napayuko na lamang ang gwardiya dahil alam nito na hindi basta-basta makapasok sa kumpanyang iyon kung sino-sino lang. Kapag hindi kasi nagustuhan ng HR ang isang aplikante ay hindi ito pinapasa sa interview. Lalo na kung tingin nito ay nakalamang ito sa kanya ng ganda. Pagdating sa itaas, agad niyang hinahanap ang room 5A1 para makausap ang namahala dito. Pero sa hallway pa lamang ay maraming mga mata ang nakatingin sa kanya. Tila nanibago sila kung sino na naman kaya ang bagong pasok sa kumpanya. Samantalang tumawag naman itong si Mrs. Lo sa kanyang apo. Nais niyang ipaalam dito na may nanap na itong babae na nababagay sa kanya at ginagawa na matanda ang lahat para makasal ang mga ito. Lola, sigurado ba kayo dyan sa ginagawa niyo? Yes, apo. Kailan pa ba? Ngayon na ang tamang panahon para magpakasal na kayo. Inaasikaso ko ng mga papeles para sa inyong dalawa. Lola, kayo ang bahala. Pero sa ngayon, wala ako sa kumpanya. Nandito ako sa condo unit ko. Kailangan ko munang pahinga. Patawagan na lamang kita kapag nasa opisina na ako. Pagkatapos nilang mag-usap ay binaba ni Harvey ang tawag. Harvey, nakakasigurado akong magugustuhan mo si Roxanne. Ibang-iba siya sa mga babaeng nakilala ko. Samantalang sa paglalakad ni Roxanne, hindi niya inaasahan na mabangga ang isang empleyado na naging dahilan para magalit ito sa kanya. Ano ka ba? Bulag ka ba? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Akala mo kung sino ka? Hindi mo ba ako nakilala? Naku ma'am, pasensya na kayo. Unang araw ko kasi ngayon sa trabaho. So, bagong empleyado ka pala dito ha? Mabuti naman nakapasok ka. Siguradong nilandi mo ang manager na si Jonathan no? Kung kaya, hindi ka na dumaan sa HR. Pasensya na po kayo ma'am. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko lang magtungo sa room 5A1. Aba, at talagang sa opisina pa ng boss gusto mong pumasok? Kabago-bago mo pa lang ah. Halika, sumama ka sa akin sa HR department. Siya pa rin na magdidesisyon. Sumama naman itong si Roxanne sa office ng HR. Ma'am, magandang umaga. Heto, meron tayong bagong kasama dito. Sa room 5A1 daw siya ma-assign. Ano? Sa room 5A1 siya ma-assign? Napaka-imposible naman. Sino bang nagpapasok dito sa kanya? Iwan ko madam, pero sa tingin ko, ikaw pa rin dapat ang masusunod sa kumpanyang ito dahil ikaw ang HR. Tama ka dyan, Joliet. Ikaw, ano pangalan mo? Ako nga pala si Roxanne, ma'am. So, Roxanne, simula sa araw na ito, tanggap ka na sa trabaho. Naku ma'am, maraming salamat po. Oops,
huwag ka muna magsaya. Kasi walang makakapasok sa room 5A1 maliban sa mga taong malalapit sa boss. Kaya ikaw, gusto ko magsimula ka sa pinakamababang posisyon bilang isang janitress. Dadaan ka muna sa akin bago ka umangat sa posisyon mo. Maliwanag ba? Sige na, tanggap ka na. Hubarin mo nga yung suot mo dahil hindi yan nababagay sa'yo. Magsuot ka ng uniform bilang janitress. Diyan ka nababagay. Alam ni Roxanne na hindi ganito ang utos ng matanda sa kanya. Pero bago niya ipagtapat ang lahat ay gusto niyang makiramdam muna sa lahat. Oh, ito na ang mga damit na bagay sa'yo. Isuot mo na ito. At alam mo, dito ka talaga nababagay. Magsimula ka muna sa CR. At kailangan walang dumi ang maiiwan ha? Sinunod na lamang ni Roxanne ang kagustuhan ng HR. Ayaw niya kasi ng kaguluhan. Hoy, ikaw na baguhan ka ha? Pumunta ka nga dito. Bumili ka sa labas ng pagkain namin. Dahil nagugutom na kami. Pero ma'am, hindi naman ninyo ako utusan para sa ganyang bagay. Pagkain nyo yan kaya kayo dapat ang bumili. Aba, at sino ka para hindi sumunod sa utos namin sa'yo? Isa ka lamang hamak na janitress, di ba? Ano, susunod ka ba sa pinag-uutos namin o sasabihin namin kay HR na tanggalin ka na sa trabaho? Kabago-bago mo pa lang? Tila para kay Roxanne, ganito ang kanilang ginagawa sa mga empleyadong baguhan. Mabuti na lang at mahaba ang kanyang pasensya para sa mga ito. Kaya naman hindi na siya nakipagtalo pa sa mga ito. Bumaba na lang ito at nagtungo sa isang malapit na restaurant. Pero laking gulat ng gwardya sa kanyang nakita. Naku ma'am, ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo nakasuot ng ganyan? Akala ko ba ay si Madam Lo ang nag-recommend sa inyo dito? Hindi basta-basta ang mga recommend niya. Ewan ko ba sir? Pinilit nila akong ipasuot sa akin ng uniform na ito dahil ito daw ang nabagay sa akin. At saan ka na mapunta ngayon ma'am? Hayun, inutusan nila akong bumili ng pagkain sa labas. Ano? Sumusobra na sila. Hindi ba nila alam kung sino ang nag-recommend sa'yo? Panigurado akong kapag nalaman na ito ni Madam Lo, lahat sila matatanggal kung sino man ang pasimuno nito. Nako sir, wag mo na lang sabihin kay Madam Lo ang ginagawa nila sa akin. Nakakaawa naman kapag sila pa ang natatanggal. Ikaw ang mas nakaawa ma'am dahil baguhan ka pa dito at ginaganito ka nila sa lahat ng mga empleyado dito. Kayo pa lang ang ginagawa ng ganito. Hindi ko alam ma'am kung mapipigilan ko dahil sobra na sila eh. Sige sir, lalabas na lang muna ako para bumili ng makakain nila. Pinagbuksan naman ng gwardya ang exit ng pinto. Labis tong nag-alala sa naging sitwasyon ng dalaga. Sa mga oras na ayon habang nalalakad itong si Roxanne patungo sa restaurant, hindi niya alam na naroon pala itong si Javier sa lugar kung saan niya binaba ang dalaga kanina. At laking gulat nito sa naging kasuotan niya. Pero ganun pa man ay hindi na lamang ito bumaba ng sasakyan. Matapos makabili ng pagkain itong si Roxanne ay muli na itong umakyat sa 5th floor. Tiniis niyang pagod makabili lang ng pagkain na pwede naman sana ipa-deliver sa kanilang opisina. Marahil nga ay hindi siya gusto ng ilan sa mga empleyado sa kumpanya. Ma'am Juliet, narito na po ang pagkain na pinabili ninyo. Mabuti naman Roxanne at nakabili ka ng pagkain. Ay, nakalimutan ko pala na pwede pala mag-deliver dito sa office. Since na nandito ka na, so ikaw na lang pupunta sa restaurant para bumili ng pagkain namin. Meron palang free delivery? Bakit nyo gusto pang ako mismo ang bumili sa labas? Bakit Roxanne? Papalag ka na ba? Natural. Utusan ka dito, di ba? At kung ano man ang iutos namin sa'yo, ay dapat mong sundin. Kung hindi mo kaya, naku, nakabukas ang pinto at pwede ka nang makalis. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo at siguraduhin mong pati ang banyo ay malilinis. Buong maghapong naglinis ng gusali itong si Roxanne. Samantalang ang iba lang, lalo na si Juliet, ay palaging kausap itong si HR. Hindi niya alam kung ano naman ang plano nito para sa kanya. Sa hapon ding iyon, palabas na ng opisina itong si Roxanne at sumakay ng elevator pababa ng gusali ngunit nakasabay niya ang mga mapagmataas na mga empleyado, ang HR at si Juliet. Ikaw, pwede ba? Huwag ka sumabay sa amin. Nakikita mo naman kung sino ang kasabayan mo, hindi ba? Mamaya ka na. Hindi namin masikmura yung trabaho mo. Nagpaiwan na lamang itong si Roxanne sa itaas.
Pababa na lang ito kung muli nang bumalik ang elevator. Ma'am Jovel, saan ang lakad natin ngayon? Medyo na-stress ako sa bago nating empleyado. Biruin nyo, nakapustura pa kanina. Pero pinagbihis nyo lang at pinaglinis ng gusali. Hay nako Juliet, una ko pa lang siyang nakita. Hindi ko siya gusto sa kumpanyang ito. Mukhang solotera ng posisyon ang babaeng iyon. Kaya habang maaga pa lang, pahirapan na natin para kusang umalis sa kumpanya. Naku Ma'am Jovel, believe naman ako sa diskarte mo ha. O sa bagay, hindi ko siya talaga gusto. Kaya nga mami, saan ang lakad natin ngayon? Well, pupunta tayo sa Paddy's Point. Magsaya tayo dahil hindi lang HR ang hahawakan ko, pati ang pagiging manager sa kumpanyang ito habang wala pa si Jonathan na assistant ni boss. Talaga Ma'am Jovel? Kung ganun, masaya ko para sa'yo. The more responsibility, the more salary. Tama ka Juliet, pero hindi ko naman kailangang seryosohin ang mga iyan eh. Matagal na ako sa kumpanyang ito at alam ko na ang mga galawan dito. Diyan talaga ako believe sa iyo Ma'am Jovel. Oh, nandito na pala tayo sa first floor. Hintayin na lang natin ang grab ng sasakyan natin. Wow, Ma'am! Ilang buwan lang, pwede ka na makabili ng brand new sasakyan. At anytime, pwede na tayong magpa-Paddy's Point. Tama ka dyan Juliet, malapit na yan. Samantalang sumakay naman itong si Roxanne sa elevator na mag-isa patungong first floor. Pagbukas ng pinto ay nakita niya ang dalawang asungot na naghintay ng masasakyan. Ma'am, ayan ang empleyadong pinag-iinitan natin. Marahil maglalakad lang yan. Hayaan mo siya Juliet, wala akong pakialam sa kanya. Ilang minuto pa ang nakalipas ay napatabi ng bahagya itong si Roxanne sa dalawa habang hinintay ang tawag ni Javier. Maya-maya pa may isang magandang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Nako, Ma'am Jovel, ang sosyal naman ng Grab na na-hire niyo. Ang ganda. Sana ganyan ang magiging sasakyan ninyo. Bumaba ng dalawa at papalapit na sasakyan para pumasok. Bumakas naman ang pinto sa may driver seat at tinawag itong si Roxanne. Roxanne, halika na dito. Laking gulat ng dalawa dahil si Roxanne ang tinawag ng driver at hindi sila. Wait, excuse me kuya. Kami ang nagpabook ng Grab na ito. Bakit siya ang tinatawag ninyo? Sa tingin niyo ba ginagawang Grab ang malyong halaga ng sakyang ito? Umayos kayo ha? Sumusobra na kayo. Lumapit itong si Roxanne at pinabuksan naman ni Javier ang pinto. Salamat kuya at narito ka na pala. Agad na umalis ang sasakyan at hindi agad nakapagsalita ang dalawa. Ma'am Jovel, sino siya? Bakit? Basta-basta na lang siyang sumakay sa isang mamahaling sasakyan. Ewan ko Juliet, kailangan natin malaman kung sino ang babaeng iyon. Ayaw kong masira ang plano ko na maging isang HR at manager sa kumpanyang ito. Roxanne, kumusta naman ang araw mo sa trabaho mo? Ayos lang naman Kuya Javier. Medyo napapagod lang ako eh. Nagkita ba kayo ni Jonathan sa office? Hindi pa. Wala akong Jonathan nakita doon at nakausap. Yung HR lang ang nakausap ko kanina. Kaya pala Roxanne. Anong ibig sabihin mo Kuya Javier? Roxanne, nakita kita kanina sa labas. Bakit ganun ang suot mo? Isang janitress? Kapag nalaman ito ni Miss Lo, paniguradong magagalit yun sa kanila. Nako, Kuya Javier, pwede bang wag mo munang ipaalam kay Madam Lu? Hayaan nyo, gagawa ako ng paraan para maging maayos ang pamamalakad sa kumpanya. Sige Roxanne, pero kapag hindi ko na napigilan ang lahat ng ito, ang ginagawa nila, ewan ko na lang. Sa hapon ding iyon, na makauwi na sila sa mansyon ay bumaba na itong si Roxanne at nagtungo sa kanyang kwarto para magbihis. Samantalang nagtungo naman itong si Javier kay Madam Lo para sabihing nakauwi na sila. Madam, nandito na po kami. Oh, Javier, mabuti naman kung ganun. Kumusta mo ng araw ni Roxanne sa kumpanya? Madam, hindi ko nakita ang kanyang ginagawa sa opisina pero nakita ko siya noong tanghali noong bumaba ito ng gusali at nagtungo sa isang restaurant pero nagtataka ako kung bakit parang janitress ang kanyang suot. Ano? Sigurado ka ba Javier?
Yes, madam. Siya pa nga ang bumili ng mga pagkain eh. Tapos, ginawa pa siyang janitress at utusan sa labas. Hindi ito maaari. Pinamukha nilang utusan ng asawa ng apo ko? Pero madam, huwag mong sabihin sa kanya ha, na sinabi ko sa iyo baka magtampo yun sa akin. Hayaan mo, Javier. Hindi ko sasabihin sa kanya. Gusto ko, ako mismo ang makahuli sa ginagawa nila sa kanya. Yaya, pakitawag si Roxanne. Sabihin mong kakain na kami. Sige po, Senyora. Ma'am Roxanne, pinapatawag na po kayo ni Senyora Lu at kakain na daw kayo. Sige po, Yaya. Susunod na ako. Ilang minuto ang nakalipas ay naroon na nga si Roxanne sa pagkainan. Iha, kumusta ang unang araw mo sa work? Ayos lang naman po, ma'am. Roxanne, pwede ba? Mula ngayon, tawagin mo na akong Lola. Sorry po, Lola. Anyway, sa mga susunod na mga araw, baka pupunta ako sa opisina. Nagkita ba kayo ni Jonathan, ang assistant ng apo ko? Hindi po kami nagkita, Lola. Yung HR lang po ang nakita ko. Trinato ka ba nila ng maayos, Iha? Dahil kung hindi, tatanggalin ko sila sa kumpanya. Ayos lang po, Lola. Ang mahalaga ay may trabaho na po ako. At salamat sa inyong kabutihan. O siya, kumain na tayo habang mainit-init pa ang niluto ng pagkain. Matapos nilang kumain ay nagtungo na itong si Roxanne sa kanyang kwarto. Samantalang tumawag naman itong si Grandma Lo sa kanyang apo kung kailan ito pwedeng makita si Roxanne. Lola, bakit kayo napatawag sa akin? Harvey, apo, kailan ka ba pupunta dito sa mansyon para magkita na kayo ni Roxanne? Lola, marahil sa sunod na mga linggo uwi na ako dyan sa mansyon. Basta apo ha, aasahan ko yan. Sige na la. Wait, teka lang. Bakit wala si Jonathan sa opisina? Wala naman la. Gusto ko lang magpahinga dahil na-bored na kasi ako eh. Hay naku, Harvey. Interesado ka ba sa kumpanya? Bakit? Parang okay lang sa'yo na iba ang mamahala. Huwag mong kalimutan na ginagawa ko ang lahat para sa kumpanya. Gusto kong magkita na kayo ni Roxanne dito sa bahay sa mas madaling panahon, Harvey. La, relax ka lang. Hindi naman sa binawala akong kumpanya eh. Basta, Harvey. Huwag mo akong biguin, ha? Sige na la. Ibaba ko na ang tawag. Medyo nainis na itong si Grandma Lo sa kanyang apo dahil mukhang hindi seryoso sa kumpanya. Lalo na sa babaeng pinakasalan kahit hindi pa niya nakita. Pera lang at kapangyarihan ang pinakilos ni Grandma Lo sa kanilang kasal. Samantalang matapos ng hapunan ay nagtungo na sa kanyang kwarto itong si Roxanne. Napagod ito sa ginawang pagtrabaho kanina sa opisina. Nilinis ang floor kaya naman ay nawalan siya ng lakas. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay tuloy na nga nakatulog itong si Roxanne dahil sa pagod. Ma'am Roxanne, gumising na kayo. Pinatawag na kayo ni Senyora. Sige, Yaya. Susunod na ako sa kusina. Ay, ang sakit ng katawan ko. Mukhang nabigla ako sa trabaho Pero kaya ko to. Iha, kahapon ba nakapasok ka sa Ron 5A1? Hindi po, Lola. Kasi wala naman si Jonathan. Mamaya pagpasok mo, dumiretso ka na kaagad sa Ron 5A1 ha. Ito ang duplicate na susi. Pumasok ka na sa loob. Kung merong harang sa'yo, tawagan mo lang ako, okay? Siya nga pala, Iha. Hindi ka muna maihatid ni Javier dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sumakay ka na lang muna ng taxi. Ganun ba, Lola? Ayos lang po. Roxanne, siya nga pala. Kapag nagkita na kayo ng apo ko, kailangan nating mag-celebrate. Magbanding tayo. Sige po, Lola. Matapos ng preparation ni Roxanne ay sinamahan ito ng katulong para maghintay ng taxi sa may labasan. At ilang minuto lang ang nakalipas ay nakasakay na rin ito. Pagbaba niya sa may tapat ng gusali ay aktong naroon din si Jovel at Juliet. Aba, narito na ang social na empleyado mo, Ma'am Jovel. Biruin mo, isang big time na sasakyan. Tapos ngayon nakasakay na lang sa taxi? Anong nangyari? Siguro, nakipagrelasyon ka sa isang matanda no? Dahil mayaman ito, para lang makasakay ka sa mamahaling sasakyan? Mabuti naman at kinaya mo, Roxanne. Isa kang gold digger. Juliet, huwag mo nang patulan ng janitress. Ikaw lang mapapasama dyan.
Tara na, mauna na tayo dahil mag-ayos pa ako ng makeup ko. Binuksan naman ng gwardya ang pinto para pumasok ang tatlo habang nasa huli itong si Roxanne. Laking pagtataka at galit itong si Jovel dahil noong nakalampas na ito sa gwardya ay saka palang bumati ang lalaki sa babaeng nakasunod nila. Aba, kuya, bakit siya lang binati mo? Hindi mo ba nakikita na tatlo kami? At si HR Jovel pa ang nasa unahan. Naku Ma'am Juliet, kayong lahat naman po ang binabati ko. Nagkataon lang kasi na mabilis naglakad itong si Ma'am Jovel. Kuya Guard ha? Nakalimutan mo bang isang tawag lang ng HR sa agency? Matatanggal ka na. Naku Ma'am Juliet, pasensya na po kayo. Hindi na po maulit ito. At talagang hindi na talaga mauulit kuya dahil huling araw mo na to sa trabaho. Ma'am, wag naman ganun. May pamilya po ako. Kailangan po ng trabahong ito. Bukas ha, huwag ka nang pumasok. Tatawag ako ng agency nyo. Kailangan namin ng bagong kapalit mo, okay? Umalis na agad ang dalawa habang naiwan naman sa kanyang tapat itong si Roxanne. Kuya, huwag kayong mag-alala dahil ako mismo ang tatawag kay Grandma Lou para hindi ka matatanggal sa trabaho mo. Paano ma'am? Ang HR ang mataas dito habang wala pa ang boss at ang assistant niya. Kaya niyang baliktarin ang kwento. Kaya malamang bukas ay wala na akong trabaho dito. Kuya, nakatira ako sa mansyon ni Mrs. Lim at mas paniwalaan niya ako. Nakita mo ba itong susi na hawak ko? Alam mo ba kung saan ito? Ito ang susi ng room 5A1. Kaya huwag ka mag-alala dahil ginawa mo lang naman ang trabaho mo. Sige na, aakyat na ako sa itaas. Pero ma'am, paano kita pagkakatiwalaan kung mababa lang ang posisyon mo dito sa kumpanya? Lagi kang inutusan sa labas. Kuya, pangako ko sa'yo, hindi ka matatanggal sa trabaho mo. Baka nga sila pa ang matatanggal dahil sa pinagagawa nila sa kumpanya. Mabuti na lang at nariyan si Roxanne. Siya ang gagawa ng paraan upang siya ay hindi ma-terminate sa trabaho. Noong nakarating na ito sa 5th floor, hindi mapakali itong sina Jovel at Juliet at tinawagan ang agency para tanggalin sa serbisyo ang naturang gwardya. Alam mo ma'am, nakakainis talaga yung babae na iyan. Kabago-bago dito tapos siya pang binati ng gwardya. Juliet, tatawag na ako sa agency at bukas hindi na yan makapasok dito. Lalo na rin yung babaeng akalamera. Habang nakaupo at nag-ayos ng makeup itong si Jovel, ay dumaan sa kanilang harapan itong si Roxanne at papunta ito sa room 5A1. Kaya naman ay pinigilan nila ito. Teka lang, anong binabalak mo Roxanne? Huwag mong sabihin papasok ka sa office ng CEO? Naloloka ka na ba? Dito ka lang no? Maglinis ka na ng sahig at magpunas ng inodoro. Alam mo Juliet, sumusobra na kayo ng HR eh. Alam ba ni Senyora Lu ang ginagawa niyong ito sa mga empleyado? Aba! At dinadamay mo pa talaga dito ang senyora? Paano mo siya nakilala? Samantalang baguhan ka lang naman dito. Sino ka ba talaga? Juliet, hindi na mahalaga kung sino ako. Wala kang magagawa kung papasok ako sa room 5A1. Ma'am Jovel, pigilan niyo si Roxanne. Gusto niyang pumasok sa office ng CEO. Maya-maya pa biglang dumating ang HR at hinawakan ang kamay ni Roxanne. Hoy! Ikaw na babae ka. Huwag mong tanggalin pumasok sa loob ng office na yan dahil ako ang makakalaban mo. Ngunit hindi pa rin nagpapigil itong si Roxanne. Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto. Laking gulat niya kung ano ang nasa loob nito. Masyadong makalat ang opisina, tila may taong sinadyang guluhin ang naturang opisina na parang may hinahanap ito. Pagkapasok sa loob, sabay inilak nito ang pinto para naman na hindi makapasok ang dalawang asungot. Tinawagan niya itong si Senyora Lu para paipalam dito na nakapasok na ito sa loob pero sobrang gulo. Roxanne, kumusta na? Nakapasok ka na ba sa loob? Oo Lola, pero mukhang binagyo ang naturang lugar. Tila may mga taong pumasok at naghanap na isang mahalagang bagay. Sige Roxanne, tatawagan ko si Jubel kung bakit makalat ang opisina ng apo ko. Sige po Lola, ayusin ko muna ang loob ng opisina. Hello? Sino sila? Kung si Mr. Harvey at Jonathan ang hinahanap nyo, wala pa sila ngayon dito. Tumawag na lang po kayo ulit bukas. Sasagot pa lang sana itong si Mrs. Lo, ngunit binabaan na siya ng tawag. Ma'am Jovel,
Sino yung tumawag? Hay nako, ewan ko ba? Bigla na lang tumawag eh. At hindi mo lang nagpapakilala. Kaya yun, binabaan ko na. Naku, paano yan ma'am? Sigurado akong nagtatangka na si Roxanne kung bakit magulo ang loob ng opisina. Huwag kang mag-alala, Juliet. Nakaplano na ang lahat. Ang babaeng iyon ang pagbibintangan natin. Meron na itong hinahanap sa loob. At kapag nahuli siya ng CEO, panigurado akong matatanggal siya sa kumpanya. Ma'am, nahanap niyo na ba yung mga papeles? Hindi ko nakakita, Juliet eh. Kailangan ko nang makuha iyon. Matagal na ako sa kumpanyang ito at ako ang may karapatan na magmana nito. Naku ma'am, mukhang malabo po iyon ah. Hindi ka naman kadugo nila. Maski na. Kung mawala na yan Senyora Lo at Harvey, walang ibang tagasunod sa kanilang ari-arian. Kaya bilang isang HR at soon to be manager sa kumpanyang ito, mapilitan ng mga shareholders na ipasa sa akin ang responsibilidad. Ma'am, paano si Jonathan? Hay nako, huwag ka na mag-alala Juliet. Sa lahat ng ito, plano namin ito ni Jonathan. Kaya nga wala siya ngayon dito, di ba? Pero hindi ko alam kung saan inilagay ni Harvey ang mga papilis ng kumpanya. Ano bang binabalak mo sa maglola, Ma'am Jovel? Kailangan sabay mawala ang dalawa. Yung walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanila. Pero ang totoo, mawawala sila sa aking mga kamay. Naku, mukhang nakakatakot naman yung pinaplano niyo, ma'am. Juliet, kung ayaw mong maniwala dahil natatakot ka, itiko mo na lang yung mga bibig mo. Samantalang habang nag-uusap naman ang dalawa sa kanilang pwesto ay natapos naman itong si Roxanne sa pagliligpit ng mga kalat. At sa mga oras na iyon ay napansin ni Roxanne ang isang envelope na tila nakasilyado pa ito kaya naman ay nilagay niya ito sa kanyang bag. Ma'am, hindi pa pala malabas sa opisina CEO, si Roxanne? Hindi pa nga eh. Ewan ko ba kung anong ginagawa ng babaeng yan sa kumpanya? Mukhang magiging kalaban pa ata natin siya. Kaya nga ma'am eh, ngayon pa lang tanggalin nyo na ang babaeng yan. Hayaan mo, mamaya kapag nakaalis na ang empleyado, ipapahiya ko siya na hindi na siya kailangan ng kumpanyang ito. Sa mga oras na iyon ay naghihintay ang dalawang babae na lumabas si Roxanne mula sa opisina ng CEO lalo na at magla-lunch break na pero hanggang ngayon ay walang Roxanne ang lumabas. Maya-maya pa may isang food delivery ang dumating at papunta ito sa lugar ng CEO. Kuya, para kanino yung delivery? Saad naman ni Jovel. Ma'am, para po ito kay Mrs. Roxanne. Ganun ba kuya? Kami na magbibigay niyan sa kanya. Total naman, papasok din kami sa opisina ng boss. Naku ma'am, sorry po pero ang bili niya kasi ay ako mismo daw ang abot sa kanya ng pagkain na to. Kuya, wala ka bang tiwala sa akin? Kasamahan niya ako sa trabaho. Yun nga ma'am pero yun din kasi ang sinabi niya sa akin na ako daw makatid sa kanya. Matapos niyang makipagtalo sa delivery man ay umalis na rin siya dahil nainis ito. Matapos ng ilang oras ay hindi napansin ni Roxanne na hapon na pala at kailangan niyang umalis. Sakto at natapos na rin ang kanyang ginagawa kaya naman paglabas niya ng pinto ay laking gulat niya dahil naghintay sa kanya ang dalawang babae. Ang kapal talaga ng pamumukha ng babae na to? Nagawa pang pumasok sa opisina ng CEO maghapon at walang ginagawa? Excuse me sa inyong dalawa ha? Sino ang nagsabi sa inyo na wala akong ginagawa? Gusto niyo pong makita kung ano ang nagawa ko sa loob? Inayos ko lang naman ang mga nakakalat na papeles. Siguro may hinahanap ang taong pumapasok dito. Kaya lang baka hindi niya nakita ang hinahanap niya. Napaparinig ka ba Roxanne? Hindi mo na kami ginagalang ah. Samantalang isa ka lang namang baguhan dito. Alam niyo, malalaman ko rin kung sino ang pumasok sa loob ng walang pahintulot mula sa CEO ng kumpanya. At kung sakaling matanggal man ako, isasama ko kayo. Dahil hindi kayo nababagay sa kumpanyang ito. Akma na sanang nalapitan ni Jovel si Roxanne para sa bunutan nito. Mabuti na lang at agad siyang nakaiwas at agad lumabas ng gusali. Ay, nakakainis talaga yung babaeng yan. Kailangan di siyang mawala dito, Juliet. Malaking hadlang ang babaeng yan sa mga plano ko. Kailangan ko muling makapasok sa loob ng opisina ni boss at mahanap ang mga papeles. Tuloy na nga nakalabas ng gusali itong si Roxanne.
at sumakay ng taxi patungo sa mansyon. Kailangan niya makausap si Grandma Lu sa kanyang nasaksihan. Roxanne, kumusta ang ikalawang araw mo sa opisina? Lola, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yan, Roxanne? Ano yung sasabihin mo? Alam mo, Lola, mukhang may kutob akong merong ginagawang hindi maganda ang HR sa kumpanya. Lalo pa at wala nga po ninyo. Noon pa man, Roxanne, kaya nga gusto kong magkamabutihan na kayo ng apo ko. Baka sa sunod ng mga araw ay darating dito ang apo ko at makakilala na kayo ng personal. Sige na, mag-base ka na para sabay na tayong kumain. Matapos nilang kumain ay nagtungo na rin si Roxanne sa kwarto para makapagpahinga. Ngunit bigla na lamang nag-ring ang kanyang phone na hindi niya alam kung sino ang tumawag. Hello? Sino to? Roxanne, anak, ang tatay mo to. Aba, himalang tumawag kayo sa akin, tay. Anong kailangan mo? Roxanne, tulungan mo ako. Ano? Kailangan nyo ng tulong ko? Roxanne, wala na dito si Stella. Iniwan niya na ako. Nagkasakit ako dito at hindi ko mabigay sa kanya ang kanyang pangangailangan. Tay, matapos niyo akong saktan at pinalaya sa sarili nating pamamahay dahil sa babaeng iyon, tapos bila kayo magpaparamdam sa akin? Sorry Roxanne, nagkamali ako. Inakala kong hanggang dulo ay samahan niya ako dito, pero siya pala ang unang bumitaw sa samahan namin. Iwan ko sa'yo, tay. Hindi ko pa alam. Sige na, kailangan ko nang magpahinga. May trabaho pa ako bukas. Bye. Pinutol na ni Roxanne ang tawag ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na matapos ng lahat ay narito siya para magmakaawa sa kanya. Hindi niya masasabi kung totoo nga ba talaga ang pinagsasabi ng kanyang ama. Minsan kasi ay lagar nitong nagsinungaling sa kanya noon. Bago ito matulog ay kinuha muna nito ang envelope na kanyang nakita habang nilinis niya ang loob ng opisina. Alam niyang isa ito sa mahalagang papeles, ngunit parang merong bubulong sa kanyang isipan na itago ito. Kinabukasan ay maagang nagising itong si Roxanne dahil sa tunog ng kanyang phone. Tay, masyado pang maaga para tawagan niyo ako. Ano bang gusto niyo? Miss, ito nga pala ang funeral home. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nasaan ang tatay ko? Kaya nga kami tumawag sa iyo, Miss. Ikaw ang huling kausap ng tatay mo. Dito sa phone niya, may napag-report sa amin nitong umaga lamang na ang tatay mo ay wala na. Hindi to pwede. Kausap ko na siya kagabi. Tapos ngayon, sasabihin niyo na wala na siya? Miss, walang ibang mag-claim na katawan ni Mr. Lopez dito sa funeral kundi kayo lamang. Maghintay kami dito na ilang araw. Sige na, marami pa pang gagawin dito. Binaba ng lalaki ang tawag, ngunit hindi pa rin makapaniwala itong si Roxanne sa sinapit ng kanyang ama. Kailangan niyang magtungo sa probinsya para malaman ang katotohanan. Kaya naman, sa umaga ding iyon ay nagpaalam muna ito kay Miss Lo para kumpirmahin ang sinabi ng funeral home. Iha, kahit na sinasaktan ka at pinalayas ng iyong ama, gusto mo pa rin siyang makita. Oo, Lola. Dahil kahit ganun siya, Lola, siya pa rin ang tatay ko. Ikaw ang bahala, Iha. Kapag naging maayos na ang lahat, pwede ka nang bumalik dito. O, heto, tanggapin mo itong 100,000. Pamasahe mo, allowance, at mga gastusin sa probinsya. Lola, mukhang sobra naman po yata ang perang ibibigay niyo po sa akin. Roxanne, tama lang yan. Mag-iingat ka doon. At kapag naging maayos na ang lahat, bumalik ka na dito, ha? Oo naman, Lola. Babalik ako dito. Pangako yan. Matapos ng kanilang agahan ay sumakay na itong si Roxanne ng bus. Ilang oras din ang kanyang biyahe bago makarating sa kanilang lugar. Pagkarating sa kanilang lugar ay dumiretso na ito sa funeral home. Totoo nga ang kanyang nakita na wala na ang kanyang ama. Ganun pa man, kahit na meron siyang hinakit sa kanyang ama ay naging malungkot pa rin itong si Roxanne dahil hindi man lang niya napatawad ang ama sa kanyang nagawa. Sorry, Tay. Kung hindi ako naniwala sa'yo. Walang hiya ng babaeng iyon. Iniwan ka lang dahil ba
wala ka nang pakinabang sa kanya? Dahil wala namang ibang hinihintay na bisita itong si Roxanne, kaya naman ay matapos inilabas sa funeral, kinabukasan ay tuloy ng inilibing ang kanyang ama. Samantalang hindi naman inasahan ni Jovel at Juliet na sa araw na iyon ay darating ang boss sa opisina. Magandang umaga, Sir Harvey. Nakakagulat naman po kayo. Jovel, nasaan ang susunod opisina ko? Heto po, sir. Kumusta naman ang kumpanya ko? Habang wala ako dito, balita ko meron tayong bagong empleyado ha. Gusto ko siyang makita. Naku, sir. Mukhang wala pa yata. Baka mamaya narito na yon. Aba, mukhang sobrang linis naman yata ng opisina ko. Ikaw ba ang nalinis nito, Jovel? Naku, sir. Kahit wala ka dito, inutusan ko pa rin si Juliet na linisan ito para pagdating mo, malinis pa rin. Siya nga pala, Jovel. Nasaan yung bagong empleyado natin? Gusto ko siyang makita at makilala. Naku, sir. Baka malate po siya. Ano? Hindi ba ang sabi ko sa inyo, ayaw ko ng late na empleyado sa kumpanyang ito. Kapag dumating siya, papuntahin mo siya sa akin sa opisina ko. Opo, sir. Masusunod po. O sige na. Bumalik ka na sa pwesto mo. Nasa loob ng opisina itong si Harvey. Chinek niya ang computer kung mayroong mga bagong email na dumating. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang lulalo na narito na siya sa opisina. Samantalang napahiya naman itong si Jovel sa boss dahil gusto sana nitong makita ang bagong empleyado ngunit nahuli ito ng dating. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Ma'am Jovel eh. Ipapahama ka talaga ng babaeng iyon. Dapat, noon pa hindi mo na siya pinapasok. Juliet, ginagawa ko naman, di ba? Pero talagang nagmamatigas ang babaeng iyon. Para bang mayroong pinagmalaki sa kumpanyang ito? Nasaan na kaya siya? Baka naman hindi na siya pumapasok dahil alam niyang pinagkaisa natin siya. Juliet, tumahimik ka nga dyan. Baka marinig ka pa ni Harvey na pinapahirapan natin ang babaeng iyon. Sana lang hindi na siya pumasok para mag-hire tayo ng bagong empleyado. Sana nga, ma'am, hindi na siya pumasok ngayon. Aba, iho, bakit hindi ka dumiretso dito sa mansyon? Dumiretso na ako dito sa opisina. Baka marami kasing mga nakapending na reports at kailangan kong magawa yun pero mabuti na lang at kaunti lang pala. Harvey, kailan ka ba pupunta dito sa bahay? Baka mamaya. Pupunta ako dyan. Pero Harvey, wala siya ngayon dito. May nangyari kasi sa kanyang ama. Kaya umuwi mo na ito. Baka sa sunod na mga araw narito na siya. O sige la, basta pupunta pa na ako dyan mamaya. Apo, nariyan na ba si Jonathan? Wala pala pero baka sunod na mga araw ay narito na rin siya. Bakit la? Bakit niya siya nahanap? Wala lang, Harvey. Mukhang matagal na siyang nagbabakasyon na. Alam kong matagal mo ng katrabaho yan sina Jovel at Jonathan. Pero alam mo ba talaga kung ano ang kanilang totoong ugali? Bakit naman? Meron ba silang nagawang hindi maganda sa'yo? Malalaman mo rin ang lahat, Harvey. Basta, huwag ka kaagad maniwala sa kanila. Sige na, hihintayin kita dito sa mansyon. Matapos ng kanilang pag-uusap ay pinagmasdan ni Harvey ang opisina. Maayos ang lahat pero mukhang napansin niyang wala sa tamang posisyon ang mga gamit niya bago ito nag-leave ng ilang araw. Pumasok sa kanyang alaala ang sold envelope kung saan nasa loob nito ang mga dokumento ng kumpanya na binigay ng kanyang lola. Pero wala na ito sa lugar ng kanyang pinaglagyan kaya naman ay agad niyang tinawag itong si Jovel. Jovel, papunta mga rito ang taong inutusan mo na maglinis ng opisina ko? Bakit, Sir Harvey? Basta, meron akong tatanong sa kanya. Sige, sir. Tatawagin ko si Juliet. Juliet, pinapatawag ka ni Mr. Harvey. Bakit daw, ma'am? Hindi ko alam pero kailangan maging matalino ka sa mga sasabihin mo, ha? Sir, bakit niyo pa ako pinapatawag? Ang sabi sa akin na Jovel, ikaw ang naglinis ng opisina ko. Opo, sir. Kahapon, naglilinis po ako. Juliet, napansin mo ba dito ang brown envelope? Dito ko lang nilagay sa mailalim ng aklat dito ha. Naku, Sir Harvey. Wala pa ako nakitang envelope. Akala ko ba ikaw ang naglinis ng opisina ko? Bakit hindi mo napansin ang envelope ngayon? Hanapin mo yun. Bakit tinapon mo?
Kung hindi mo yun mahanap, hanggang bukas ay magpaalam ka na sa kumpanyang ito. Ayoko ng taong pakilamero sa gamit ko. Kung ano man ang dapat ay balik mo sa dating pwesto. Sir, baka naman po nasa ibang lugar ko lang nailagay. Kaya nga, hanapin mo dahil mahalagan sa akin. Masusunod po, Sir Harvey. Hinanap nga na Juliet ang envelope sa buong sulok ng opisina pero hindi niya talaga ito nakita. Tawagan mo si Jovel. Gusto ko siya makausap at magharap tayong tatlo sa loob. Ma'am Jovel, pinapatawag ka ni Mr. Harvey. Bakit daw? Ewan, mukhang nagalit yata eh. Naku ma'am, bakit nyo naman kasi sinabi na ako ang naglinis? Mukhang galit tuloy siya sa akin dahil mayroong nawawalang gamit. Mukhang alam ko na kung sino ang kumuha noon. Juliet, baka si Roxanne ang kumuha. Siya lang naman ang naglinis ng opisina kahapon, di ba? Kaya nga mami, dapat sinabi yun na lang ang totoo na hindi ako naglinis, kundi yung bagong empleyado. E di sana ako nadamay dito. Hindi pa naman siya pumasok ngayon. Sige na Juliet, kausapin ko si Mr. Harvey tungkol dito. Sir, magandang araw po. Jovel, ilang taon ka na bang nagserbisyo sa kumpanyang ito? Medyo matagal na po sir. Bibigyan ko kayo ng ilang araw para mabalik sa akin yung envelope. Baka naman tinapon nyo at nagkamalang basura. Hindi sir, ang totoo po, yung bagong empleyado ang inutusan ko dito kahapon. Alam kong nagsisungaling ako sa inyo pero yun ang totoo sir. Ano? Nagsinungaling ka sa akin, Jovel? Paano mo ito nagawa sa akin ha? Ano kaya ang gagawin ni Jovel sa sitwasyon na ito dahil mukhang siyang naipit sa pangyayari? Babalik na kaya si Roxanne sa mansyon at doon na sila magkikita ni Harvey? Hello, Harvey. Ano nang balita? Meron akong masamang balita. Nawawala ang envelope na pinabigyan mo sa akin. Yung mapapilis. Ano? Paano nangyari yon? Sino nga kumuha? Ewan ko la. Tinatanong ko naman ng HR kung sino ang kumuha nun pero hindi nila alam. Tapos binawi naman nila. Ang sabi nila yung bagong empleyado ang naglinis ng buong opisina ko. Harvey, ayusin mo to ha. Mahirap kapag nawawala ang papeles na yon. Anyway, mabuti naman at narito ka na. Pero wala ngayon dito si Roxanne eh. Apo, kaya simula ngayon, pumasok ka na sa opisina. Baka pagising mo isang araw na sa bangkita ka na lang natutulog dahil sa mga taong naiinggit sa'yo. Kaya kita pinakasal kay Roxanne Lopez para may katuwang ka kapag wala na ako, Apo. Huwag kang masalita ng ganyan. Hindi nakakatawa. Hindi rin ako nagbibiro, Harvey. May mga taong gusto kang ibagsak at sila ang hahalili sa'yo. Sige na la, matutulog na ako sa kwarto pero baka marami nang alikabok doon eh. Alam mo, araw-araw ko yung pinapalinis, Harvey. Dahil alam kong isang araw, darating ka sa mansyon. Alam mo, may kutob ako may kinalaman si Jonathan sa mga pangyayari sa opisina. Hindi ako nakasigurado la dahil maayos naman siyang nagpaalam sa akin na mabakasyon. Oo, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin ito? Hinayaan niyang makapasok ang empleyado sa opisina mo na dapat ikaw lang at siya lang ang nakakapasok dito? Oh, sige na la. Kailangan ko muna magpahinga at bukas gusto kong i-meeting ang lahat ng empleyado sa kumpanya. Mabuti naman at naisip mo yan. O sige na, babalitaan na lang kita kapag nakauwi na rito si Roxanne. Panigurado akong magugustuhan mo siya. Alam mo po, maganda siya at meron din namang pinag-aralan. Umalis na itong si Harvey at dumiretso sa kanyang espesyal na kwarto. Ganun pa rin naman ang itsura, walang pinagbago. Na-miss at naalala niya tuloy noong bata pa ito. Lagi siyang nilalaro ng kanyang ama at ina. Pero sa isang iglap ay nagbago ang pakitungo sa kanya ng ina at kalaunan ay umalis ito na walang paalam. Kinabukasan maagang bumangon itong si Harvey. Hindi na nga ito nagawa pang mag-almusal. Gusto niyang i-meeting ang lahat sa kumpanyang iyon. Kuya Javier, pwede mo ba akong ihatid sa kumpanya? Sige Sir Harvey, walang problema. Nakarating naman itong ligtas itong si Harvey sa kumpanya. Laking gulat ng mga empleyado sa umagang iyon.
Habang kasalukuyang kinakausap ni Harvey ang lahat ng mga empleyado, ay bigla namang may isang babae ang sumingit sa meeting. Ikaw, sino ka? Bakit ngayon ka lamang? Hindi mo ba alam na ayaw ko ng empleyado na laging late? Naku sir, pasensya na po kayo. Sir Harvey, yung babaeng iyon, siya ang inutusan kong maglinis sa opisina mo. At take note, ngayon lang siya bumalik sa trabahong ilang araw nang nakalipas. It's Jovel. Bakit hindi mo tinanggal noon pa man? Alam mo naman pala na hindi na siya pumapasok dito. Sir, sinabi ko na sa kanya pero matigas ang pamumukha at ayaw umalis. Parang meron yata siyang pinagmalaking shareholder sa kumpanyang ito. Excuse me sir, nagpaalam naman po ako. Kailangan ko magpunta sa probinsya namin for personal matter. Hoy, ikaw babae ka. At kailan ka pa nagpaalam sa akin ha? Sir Harvey, kayo na po ang bahalang magtanggal sa kanya. Ikaw ang boss at ikaw ang may karapatan para magpaalis sa kanya dito. Saad naman ni Jovel sa boss. Miss, kung ikaw ang naglilinis ng opisina ko, ilabas mo na ang envelope dahil mahalaga yon sa akin. Sir, wala pa akong envelope na nakita dito. Oo, ako ang naglinis ng room 5A1. Pero hindi naman kasi janitress ang ina-applyan ko dito kundi isang staff. Pero ginawa ko pa rin yun dahil sa utos ng isang HR. Paano ka nakapasok sa room 5A1? Sino nabigay sa'yo ng pentulot na pumasok doon sa loob? Huwag ka nang maliwanag pa, miss. Kabag-bago pa lang dito. Kumakasta ka kung sino ka. Ang mabuti pa ay umalis ka na dito. You're fired. Hindi ko kailangan ng empleyado na pakilamero. Pero sir, hindi niyo pa ako naintindihan. Huwag ka nang maliwanag, miss. Umalis ka na sa kumpanya ko at ayaw na kita makita pa. Mabuti nga sa'yo. Pakialamera ka kasi. Saad naman na Juliet. Ma'am, paano yan? Tanggal na ang tinik dito sa opisina. Oo, Juliet. Mabuti nga sa kanya yun eh. At magiging magaan ang pakiramdam ko. Hoy, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na yung mga gamit mo at umalis ka na dito. Bumalik ka na lang sa lungga kung saan ka nang galing. Wala nang nagawa pa itong si Roxanne kundi umalis na lamang. Gusto sana niyang magpaliwanag sa mga ito pero hindi siya binigyan ng pagkakataon. Kaya naman sa mga oras na ayon ay umuwi na lamang ito sa mansyon ni Senyora Lo. Mula kasi sa probinsya ay dumiretso na itong si Roxanne patungo sa opisina. Hindi na ito nagpaalam kay Grandma Lo na dumiretso na lang. Kaya naman pagdating sa mansyon ay nakarap niya agad itong si Roxanne ang matanda. Mabuti naman Roxanne at nakauwi ka na. Sa wakas. Lola, kanina dumiretso na ako sa kumpanya. Pero hindi ko inaasahan na pinagtulungan nila ako doon. Anong ibig sabihin mo? Nagkita na kayo ni Harvey sa opisina? Opo Lola, at tinanggal niya ako dahil sa sip-sip na HR. Sinasabi ko na nga ba yung mga empleyado ang may kagagawa nitong lahat. Lola, ang totoo, gaya ng nasabi ko sa inyo, ginawa nila akong janitress at pinaglinis sa room 5A1 na sobrang magulo ang lugar. Lola, nakita ko yung brown envelope nakasama sa kalat. Kaya naman niligpit ko ito dahil may napudyok sa akin na kunin at itago ang envelope na iyon. Mabuti naman at ikaw ang una nakakita sa naturang brown envelope at dinala mo dito sa bahay. Paano na lang kung sila ang nakakuha noon? Malamang, dandahang mawawala ang kumpanya sa aming puder dahil gagawa sila ng paraan. O sige na, magbihis ka muna. Baka mamaya narito na rin si Harvey. La, nandito na ako. Oh, iho. Mabuti naman at nakauwi ka na. Siya nga pala. Nais kong ipakilala sa iyo ang asawa mo. Ilang linggo na ang nakalipas at ngayon lang kayo magkatagpo. Roxanne, bumaba ka muna dito. Narito na ang apo ko. Sa pagkarinig ni Harvey, mukhang alam niya na agad kung ito ba yung babaeng nakita niya sa kumpanya. Roxanne, please meet my grandson, Harvey Lim. Ikaw? Hindi ba ikaw yung babae kanina sa kumpanya? La, siyang babaeng pinakasal mo sa akin? Alam mo bang siyang pumasok sa room 5A1 dahil sa kanya na walang dokumento sa opisina? Harvey,
Ako ang nagbigay ng pahintulot kay Roxanne na pumasok sa opisina mo. Lingid ito sa kaalaman ng iba. Oo, kinuha niya ang mga dokumento at dinala dito sa bahay at hawak ko na ito ngayon. Hindi ba alam na habang wala ka sa kumpanya, may mga taong naglabas-pasok sa opisina mo at hinahanap din ito? Alam mo bang sobrang kalat na opisina mo? Mabuti na lang at nakita ito ni Roxanne habang naglilinis ito. Alam mo ba, Apo, may nabalitaan akong balita. Itong si Jovel, Juliet at ang assistant mo ang may balak ng laban sa'yo. Kaya mabuti ang ginagawa ng asawa mo. Kaya bukas gusto kong sumama sa inyo sa kumpanya upang ako mismo ang magtanggal sa mga empleyadong umaabuso kay Roxanne. La, ang ibig sabihin ba nito, ang babaeng nasa harapan ko ngayon, siya ang babaeng maging asawa ko? Harvey, hindi maging asawa lang, kundi karamay mo sa lahat ng bagay. Sa unang pagkikita nilang dalawa, hindi sila makapaniwala. Marahil nga nadala lang ito si Harvey sa sulsol ng HR sa kanya. Kaya naman humingi ito ng paumanhin sa babae. Roxanne, sorry. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa galit at naging one-sided lang. Kaya bukas, Harvey at Roxanne, samahan niyo ako sa kumpanya. Nais ko kayong ipakilala sa lahat. Ma'am Juliet, tingnan niyo. Narito ang senyora, kasama si Harvey. Wait, teka lang. Tama ba yung nakita ko? Si Roxanne? Kasama din nila? Paano nangyari to? Ano? Sigurado ka ba, Juliet? Oo. Hayan, tingnan mo. Sa mga oras na iyon ay miniting ni Mrs. Lo ang lahat. Pinagtapat nito ang totoo kung ano ang relasyon ni Roxanne at Harvey. Bilang mag-asawa, laking gulat naman ang lahat sa nalaman. Samantalang pinahiya naman ni Mrs. Lo itong sina Jovel, Juliet, lalo na itong si Jonathan na naging kasabwat sa lahat ng plano. Gusto nilang gumawa ng masamang paraan para mawala ang maglola pero hindi sila nagwagi. Kaya naman sa araw ding iyon, nakapagdesisyon itong si Mrs. Lo at Harvey na tanggalin na sa kumpanya ang mga ito. Mabuti na lang at naawa pa itong si Mrs. Lo at hindi na lamang pinakulong pa ang tatlo. Samantalang matapos ng lahat, nalaman naman ni Roxanne at Harvey na hindi agad magiging madali sa kanila ang kagustuhan ng kanyang lola. Pero wala namang imposible at nandahan din nilang matutunang mahilin ang bawat isa. Sa ngayon ay magkasama ang dalawa sa pagmamanage ng kumpanya. Hindi ito biro pero gagawin nila ang lahat para sa ikakasiya ng kanilang magiging pamilya. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang humpay ninyong pagsuporta sa ating channel. Saan mang sulok tayo ngayon ng mundo, lagi po tayong mag-iingat. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat at paalam.